The billionaire ay biglang natigilan nang marinig ang boses ng mahirap na batang lalaki na tumago sa tahimik na hangin ng hardin tulad ng isang katotohanan na walang handa na marinig noon. Hindi bulag ang anak mo. Ang asawa mo, sabi ng bata, nanginginig ang buong katawan, pero hawak niya ang tapang na mas malakas pa sa takot. Mahigpit na hinawakan ng ama ang handles ng wheelchair, habang biglang nag-iba ang kanyang perpektong mundo ng walang babala. Tahimik na nakaupo ang maliit niyang anak na babae, nakatakip ang madilim na salamin sa mga matang sinabi ng mga doktor na hindi na muling makakakita ng liwanag o kulay. Mga taon ng ospital, mahal na espesyalista, at walang tulog na dasal ang umugong sa isip niya tulad ng malupit na hindi nasasagot na iyak. Dahan-dahan siyang yumuko patungo sa bata, mabilis na tumaas ang galit, pero ang takot ay unang sumira sa makapangyarihang boses niya. Paano mo nasabi yan, bulong niya? Pero ang tono niya ay puno ng duda, sakit, at kalituhan sa halip na galit. Hindi umurong ang bata. Ang gutom at hirap ng buhay ang nagturo sa kanya ng katapangan bago pa man dumating ang sandaling ito. Nakita ko siyang naghalo ng kung ano sa pagkain, mahinang sabi niya, itinuro ang bintana ng kusina sa mansyon. Mabigat na lumingon ang hininga ng bilyonaryo habang bumalik ang kakaibang alaala, tulad ng mga babala na minsan niyang binaliwala. Laging sinisiguro ng asawa niya na siya mismo ang magpapakain sa bata, sabay sabing tanging ang ina lang ang talagang nakakaunawa sa pangangailangan ng anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumasok ang hinala sa pusong bulag na nagtitiwala sa pag-ibig kaysa sa katotohanan. Biglang lumamig ang hardin habang tinitingnan ng ama ang anak niya, iniisip kung ilang senyales ang hindi niya napansin noon. Ang maliliit na daliri niya ay gumalaw patungo sa boses niya, isang ugali na sinabi ng mga doktor na nabubuo ng mga bulag na bata. Pero ngayon parang hindi sigurado. Nakatayo ang mahirap na bata ng walang sapatos sa daan, punit-punit ang damit dahil sa buhay, pero dala niya ang katotohanang mas mabigat kaysa sa yaman ng bilyonaryo. Bakit mo sinabi to sa akin? Matalim na tanong ng ama, hinahanap sa mata ng bata ang kasinungalingan, panlilinlang, o nakatagong hangarin. Dahil alam ko ang sakit, mahinang sagot ng bata. At mukha siyang isang taong nakakulong sa dilim na hindi dapat sa kanya. Ang simpleng salitang yon ay tumama ng mas malalim kaysa sa mga insulto ng mga karibal sa matagal na digmaan sa negosyo. Bumalik ang mga alaala ng mga gabing umiiyak ang anak niya, sabing nakakaduwal, mahina at kakaibang pagod ang pagkain. Lagi namang sinisisi ng asawa niya ang reaksyon sa gamot, sabing minsan masakit ang paggaling bago tuluyang gumaling ang katawan. Pero ngayon, iba na ang tunog ng bawat dahilan, parang mga piraso ng puzzle na bumubuo ng larawang ayaw niyang makita. Dahan-dahang tumaas ang guilt sa loob niya, mabigat at nakakasakal dahil nagtitiwala ng bulag ng hindi nagtatanong. Nalutas ng yaman ang bawat problema sa buhay niya noon, pero siguro hindi ang problemang tahimik na naninirahan sa sariling tahanan. Sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkawala ng katotohanan tungkol sa mga minamahal niya. Inutusan niya ang driver na isakay ang bata, binabaliwala ang gulat na tingin ng mga gwardya na hindi pa nakakita nito noon. Sa loob ng gumagalaw na sasakyan, mas malakas ang sigaw ng katahimikan kaysa sa away, bawat segundo ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tahimik na nagpahinga ang anak niya, hindi alam na nagbabago na ang buhay at katotohanan niya sa paraang walang naghanda sa kanya. Lihim na tinawag ng bilyonaryo ang family doctor, mababa ang boses, humihingi ng pribadong test nang hindi sinasabi sa asawa. Huwag mong sabihin kahit ano sa kanya, dagdag niya, kabog ang dibdib na parang nagpaplano ng iligal. Ang tiwala na binuo sa maraming taon ng kasal ay nagkakabiyak na, at bawat bitak ay parang pagtataksil sa mga alaala. Ipinaliwanag ulit ng bata kung saan siya nakatayo nang makita niya ang babae malapit sa bintana ng kusina noon. Mukhang takot na baka may makakita, sabi niya, nanginginig ang boses habang bumalik ng malinaw ang alaala. Mabilis na bumalik sa isip ng ama ang araw na biglaang nadiagnose ang pagkabulag at walang babala. Mabilis ang lahat, masyadong mabilis, at ang mga doktor ay umaasa sa mga report na ibinigay na. Mas malakas pa ang iyak ng asawa kaysa sa kahit kanino, yakap-yakap ang anak na parang natapos na ang mundo. Ngayon nagtataka siya kung takot sa paglabas ng katotohanan ang mga luha na yon, hindi sakit para sa anak. Sa pribadong klinika, tahimik na nagsimula ang bagong test habang naniniwala ang asawa na abala siya sa mahahalagang meeting sa lungsod.
Sa likod ng salamin, nanood ang ama, kabog ang puso habang sinusuri ng mga doktor ang mga bagay na hindi pa nasuri noon. Bawat minutong lumipas ay parang parusa, ang guilt ay katabi niya na parang tahimik na hukom sa mga pagkukulang niya. Naalala niya ang pagpili ng business deals kaysa family dinner ng maraming beses kaysa kayang bilangin ngayon. Siguro ang kawalan niya ang nagbukas ng pinto kung saan dahan-dahang pumasok ang dilim at gumawa ng tahanan sa katahimikan. Naghintay sa labas ang mahirap na bata, tinanggihan ulit ang pera, sabing hindi ibinebenta ang katotohanan. Ang katapatang yon ay mas masakit kaysa sa anumang akusasyon mula sa kaaway o karibal. Sa wakas, lumabas ang doktor, seryoso ang mukha, pero may hawak na hindi tugma sa trahedya ang mga mata. Malusog ang mga mata niya, maingat na sabi niya, bawat salita ay parang kulog sa dibdib ng ama. Walang medical condition na nagpapaliwanag ng permanenteng pagkabulag, dagdag niya ng may tiyak na katiyakan. Lahat ng senyales ay nagtuturo sa long-term sedatives. May nagpapadilim sa mundo niya. Umuwi ang ama nang nanginginig ang kamay, mas mabigat ang puso kaysa sa lahat ng yaman na binuo niya sa mga dekada ng tagumpay. Ngiting kalmado ang sinalubong ng asawa niya, hindi alam na nauna nang pumasok ang katotohanan sa bahay bago siya. Dinala sa emergency care ang anak nila habang inaalis ng mga doktor nang dahan-dahan ang mga lason sa marupok niyang katawan. Magkasama ang pag-asa at takot sa mga koridor ng ospital kung saan tumutunog ang mga machine na parang binibilang na dasal. Pumutla ang mukha ng asawa nang pumasok ng tahimik ang mga pulis sa likod ng bilyonaryo. Una niyang tinanggihan ang lahat, mabilis ang pagtulo ng luha na parang mga linya mula sa isang well-practiced na malungkot na kwento. Pero natuklasan ang mga nakatagong boteng gamot sa personal drawer niya, nakalock sa ilalim ng damit. Ipinaliwanag ng mga opisyal na natakot siyang mawala ang atensyon niya at kontrol sa emosyonal na sentro ng pamilya. Gusto niya ng dependence, hindi distansya. Nanginig ang ama, hindi lang sa galit kundi sa bigat ng sariling matagal na pagpapabaya. Ang pag-ibig ay nagbaluktot sa takot, at ang takot ay lumaki sa isang bagay na malupit at hindi mapapatawad. Habang nakikipaglaban ang anak sa hospital bed, hinarap niya ang katotohanang nabigo siyang protektahan mula rito. Mga araw na lumipas sa loob ng ospital kung saan tumanggi ang ama na umalis sa tabi ng anak, kahit isang oras lang. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi sinagot ang business calls, at ang pagkawala ng pera ay hindi na nakakatakot. Binabantayan niya ang bawat hininga niya na parang ang presensya lang ang makakabayad sa mga taong wala siya. Sinabi ng mga doktor na posible ang recovery ngayon, pero ang pasensya ang tunay na gamot na kailangan niya. Isang tahimik na umaga, dahan-dahang kumurap siya, nakatitig sa bintana habang hinahawakan ng sikat ng araw ang mukha niya. Daddy, nakikita ko ang liwanag, bulong niya, nanginginig ang boses na parang pag-asa na bumabalik pagkatapos ng mahabang bagyo. Tumulo ang luha mula sa lalaking hindi umiyak kahit noong ilibing niya ang sariling ama taon na ang nakalipas. Mahinang hinawakan niya ang kamay nito, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin dahil hindi niya nakita agad ang katotohanan. Hindi niya naiintindihan ang guilt niya, masaya lang na dahan-dahang nagiging maliwanag ang mundo niya. Nahihiyang bumisita ang mahirap na bata, nakatayo sa pinto, hindi sigurado kung mailugar ba siya roon. Niyakap siya ng mahigpit ng bilyonaryo, sinira ang dingding ng pride na binuo niya sa buong buhay. Iniligtas mo ang anak ko, sabi niya, alam na hindi kayang pantayan ang pasasalamat ang ibinigay ng bata. Mga buwan pagkatapos, hindi na mabigat ang mansyon habang unti-unting pinalitan ng tawa ang katahimikang dating naghahari sa bawat kwarto. Marahan na naglalakad ang anak sa hardin, hinahawakan ng sikat ng araw ang mga matang minsang bilanggo ng dilim. Bawat maingat na hakbang ay parang milagro na ayaw na niyang baliwalain ng ama kahit kailan. Mas maikli na ang business meetings ngayon, pero mas mahaba ang usapan sa hapagkainan kaysa sa anumang deal na pinirmahan niya. Binago ng guilt siya sa isang amang pumipili ng presensya, kaysa profit, at pakikinig kaysa pride. Hayagan niyang sinasalita ang pagkakamali, pinapaalalahanan ang mga magulang na binulag ng trabaho at walang katapusang ambisyon. Kailangan ng mga bata ng oras, hindi lang kaginhawahan, sabi niya, dala ng boses ang katotohanang pinaghirapan. Ngayon ay nag-aaral ang mahirap na bata sa magandang paaralan, madalas bumibisita, hindi na estranghero kundi pamilya na. Dalawang buhay ang nagbago dahil sa isang matapang na batang pinili ang katapangan kaysa takot sa isang ordinaryong hapon.
Madalas na tahimik na nakaupo ang ama, iniisip kung gaano kalapit siya sa pagkawala ng pinakamahalaga. Ang tiwala ng walang pansin ay maaaring maging mapanganib kapag pinayagang lumaki ang katahimikan sa loob ng tahanan. Nagsimula ang redemption nang piliin niyang talagang makita ang anak, hindi lang tingnan. Part 8. Tahimik na gumawa ang ama ng foundation na tumutulong sa mga batang ang sakit ay binabaliwala o hindi naunawaan sa sariling tahanan. Sabi niya, lumalaki ang sakit sa katahimikan at maraming bata ang nagdurusa dahil masyadong abala ang mga matatanda para mapansin. Sumali ang mga doktor sa misyon niya, nag-aalok ng libreng test para walang batang mawawalan ng kalusugan dahil sa bulag na tiwala. Madlas na nakatayo ang anak sa tabi niya, hawak ang kamay, ang maliwanag na mata ang paalala kung bakit nagsimula ang lahat. Madaling nagpatawad siya, tulad ng mga bata, hindi pinanghahawakan ang nakaraang pagkakamali laban sa gumagaling na puso ng ama. Ang batang minsang nagsabi ng katotohanan ay tinawag na ang mansyon na pangalawang tahanan. Tumutunog ang tawa sa mga hallway nito. Ang nagsimula bilang hinala ay naging aral na nag-reshape ng maraming buhay lampas sa kanila. Natutunan ng ama na ang pag-ibig ng walang pansin ay dahan-dahang nagiging panganib, nagtatago sa likod ng mabuting hangarin. Tinuruan niya ang iba na ang pagiging present ay ang pinakamalakas na proteksyon na maibibigay sa isang bata. Ang yaman ay makakagawa ng mga pader at kaginhawahan, pero ang pag-aalaga lang ang makakagawa ng kaligtasan sa loob ng pamilya. Bawat gabi, pinasasalamatan niya ang sandaling iyon nang maglakas loob ang isang mahirap na bata na magsalita, kahit kaya siyang manahimik ng takot. Dahil minsan, ang kaligtasan ay dumarating hindi sa kapangyarihan, kundi sa matapang na boses ng isang hindi nakikita.